Good day mga ka-Fixit! Defensive driving sa EDSA, yan ay babagay sa iyo ngayon in this episode of Fixit Dennis, fixing the way we drive. Okay mga ka-Fixit, nandito tayo ngayon sa... ano nga ba to? Yung Ross Boulevard, kalsada ito dito sa may Baclaran mga ka-Fixit. Okay? So nandito tayo sa farthest right kasi kakaanan tayo dyan sa EDSA. So galing na tayo ng Cavitex mga ka-Fixit. Okay, papasok tayo ng EDSA. So medyo matraffic na yung oras na ito kasi bukod sa maulan, rush hour oras kasi ng pagpasok ng karamihan po sa ating mga empleyado. Papunta ng Manila, Makati, yan kung saan pang lugar. Galing sa Cavite, galing sa iba pang lupalop ng Region 4A. Kaya mga ka-Fixit dito sobrang traffic talaga, no? So magiging isang defensive driver tayo mga ka-Fixit. It's best na maging defensive driver para iwas sa aksidente, iwas abala mga ka-Fixit, okay? So ayan, dahil nakasignal naman po si Mount Everest, ayan na po natin siyang makapunta dun sa lane na yon, and saka po tayo mag-proceed. Okay? Ayan. So motorcycle lane po yan, pinakakanan. So huwag po silang haharangan, hayaan nyo lang po silang mag-pass through dyan. So dito lamang tayo sa lane na ito at dediretso po tayo. Ayan. Ayan, tapos kakanan tayo dyan sa may EDSA. Talaga pong matraffic mga ka-Fixit, ayan, kitang-kita nyo naman. So pagdating sa defensive driving mga ka-Fixit, very importantly, dapat observe your speed limit. Pagbigyan natin si ate na tatawid, ingat ha. Ayan o. Minsan kasi pagtawid ni ate sa harapan natin, baka may paparating na mabilis dun sa may kanan natin, no? So delikado. So ito, magsisignal tayo mga ka-Fixit para malaman ng mga sasakyan sa likuran natin kung ano yung intention natin, saan tayo pupunta. Part din yun ng defensive driving. Give at least 2 to 3 seconds para makita nila yung signal light mo, and makapaprocess nila kung saan ka talaga pupunta, no? So hindi kasi lahat ng driver mabilis na mapipick up yan. Kaya give them time para ma-process yung information. So nandito na tayo ngayon sa EDSA, no? Yung kalsada na nasa likuran natin, pag dire-diretso mo yun, papunta yun ng MOA. Ayan. So pwede tayo mag-change ng lane pag safe opportunity na, pag tingin sa biro walang paparating. So diretso na tayo, proceed na tayo. Ayan. So dito sa EDSA mga ka-Fixit, no, para maging isang defensive driver ka, kailangan experienced driver ka na. So importante, nagpo-practice ka na dun sa mga service road or sa lugar ninyo. So mahirap kasi dumaan dito na yung sobrang baguhan mo po lamang nagmamaneho, no? Maaaring makapag-cause ka ng aksidente. Delikado po kasi dahil sobrang dami ng sasakyan dito. At saka there's a reason kung bakit maraming baguhang driver na natatakot pang dumaan dito sa EDSA. Kasi isang mali mo lamang dito, isang maling pasok mo lamang, or hindi ka nakatingin sa signage, hindi ka aware sa signage, magkakamali ka ng pasok or lalampas ka sa destination mo, mahirap nang bumalik. Ang layo ng iikutan, kaya marami pong ilang or alangan pa na dumaan dito sa EDSA, no? So ang importante kapag kadadaan ka dito sa EDSA, dapat alam mo yung mga kung saan ka pwesto, alam mo yung tamang speed na dapat tinatakbo ng iyong sasakyan. Okay? And tingnan mo rin yung mga signages, very importantly, yung mga advanced signages natin. Ayan, may makikita tayo dyan sa taas. So bus lane only, yung dito sa may kaliwa, yung may barrier na yan, so huwag kang dadaan dyan. Ayan. So left turn to Taft Avenue, yan. So Makati Monumento, kaya nandito tayo sa lane na ito. Tsaka yung dito sa 4th lane, Makati Monumento din. SLEX Alabang yung sa 5th lane. Okay? So mga ka-Fixit, dapat sa mga pagkakataon na to, dapat alam na natin kung saan tayo pupwesto, and maintain mo lang yung lane na yan. So kung kinakailangan na mag-change ng lane, doon ka lang mag-change ng lane. Palagi ko sinasabi sa mga vlog ko, no? Don't change lane because you want to, no? Change lane because you need to. Okay? Very important. Huwag kang palit ng lane kasi delikado po yun. Pwede kang makapag-cause ng aksidente. Ayan, nandito lamang tayo sa lane na ito, maintaining our distance doon sa sasakyan na nasa unahan. Okay? So hindi naman tayo nagte-tailgating, no? We're just maintaining a safe distance sa sasakyan na nasa unahan, no? Mahirap din naman yung masyadong malayo. Okay, tama lamang tong distansya na ito. Kita natin yung full rear bumper niya mga ka-Fixit. So alam ko na meron tayong tamang distansya sa kanya. Okay?
Yan, so diretso lamang tayo. Usually yung mga public utility vehicles nasa may bandang kanan yan. So, huwag kang pupwesto dyan kasi mababara ka lalo na kung diretso ka. Yan. Ingat lamang po tayo sa pagmamaneho, no? Kasi lalo na ngayon na maulan. So medyo basa po yung kalsada kaya medyo madulas po yan. Usually pa nagmamaneho ako dito kung libre naman yung kalsada, maximum of 50 kilometers per hour, 50-60 kilometers per hour. Ayan, tsaka kita nyo mga kabisat, ang dami nilang CCTV oh. Ayan, nakita mo yung mga CCTV na yan. Naka-monitor yan mga ka-fixit na 24/7. Pero sa mga pagkakataon na to, yung no apprehension policy yata naka ano pa rin, no? Hindi pa rin active. So nasa tamang lane tayo. Kaya wala kang dapat ipangamba at naka green light pa. So check mo din yung mga traffic lights, no? Syempre green means go, red means stop, yellow means slow down. Yan. So talagang magta-traffic talaga kapag ganitong maulan, no? Kasi maraming mga sasakyan ang bumabagal lang. At saka tingnan mo naman yung kalsada dito mga ka-fixit, oh. Yan, no, malubak. Kaya bukod sa maulan at malubak na, kaya nagpapagal talaga yung mga sasakyan pag dumadaan dito sa part na ito ng EDSA. So mag-change lane ako dito pa kaliwa. So safe opportunity naman. Nakita ko nag-slow down yung sasakyan na nasa likuran. Mahirap kasi mag-stay dyan sa may kanan. Ang daming mga jeepneys at saka mga trucks. So pwede kang mabara dyan eh. Delikado pag nabara tayo dyan. Magkakos pa yan ng delay. Okay? So check mo rin yung mga motorsiklo na pwedeng overtake sa'yo. Yan, bago ka mag-change ng lane, hindi lamang yung sasakyan na nasa likuran yung titignan mo. Check mo din kung may paparating na motorsiklo. Kasi minsan, mayroong mabibilis na motor na umu-overtake, no? So para iwas aksidente, iwas abala yan, titignan mo mabuti yan, obserbahan mo din. Yan, mapapansin mo meron ditong solid yellow line. Ayan, kasi ang kalsada na yan, ayan o, tutumbukin o yun sa may bus lane. So, ewan ko ba't may mga private na dumadaan dyan, no? Pero ako, hindi talaga ako nadaan dyan kasi nga diretso tayo na Makati. Ayan, nakita mo yung signage na yung kanina, bus lane, private lane, nakaseparate. Ayan, again may signage dito, bus lane only. Ayan. At meron silang max speed limit of 50 kilometers per hour. So dito sa kalsada na ito, maraming mga terminal ng mga buses, no? Usually provincial buses. Kaya marami kang mga makikita dyan na nakapilang bus minsan sa mga gilid-gilid dyan. At dahil dediretso tayo, dapat marunong tayong pumwesto. So ito, tama yung pwesto natin. Huwag kang po pwede pwesto dyan sa farthest right kasi mababara ka ng mga jeepneys dyan. Ito, terminal din ng bus yan. Yan, dediretso lamang po tayo. Kapag kapabiyahe ako na medyo malayo-layo dito sa EDSA na tayo papuntang Caloocan, ipapahagi ko na sa iyo sa video na yan. Pero sa pagkakataon na ito mga ka-fixit, pasensya na dahil kailangan akong pumasok ng trabaho, kaya liliko tayo dyan sa may papuntang Makati, papunta ng Bangkal. Ayan, so dito na tayo po pwesto. Dahil papunta tayo ng Makati, ayun o, Magallanes Monumento. Ayan, Ayala Monumento. Ayan, makikita mo yung mga advanced signages na yan. So dapat, pag nakita mo yan, alam mo na kung saan ka dapat po pwesto. Okay, para hindi ka maligaw dito sa EDSA. Very important. Ayan, dito tayo sa Manila, Alabang, SLEX Alabang. Ayan. Magpa-Ayala Monumento, ayan, sa akit kayo dun sa flyover na yun mga kamixin. Yan, may nakalagay pa, CCTV camera in operation. Okay? Meron pala tayong kabrother dito, Mirage GLX din. Shoutout sa'yo. Malaki-laki yung kanyang pamilya. Yan, may mga stickers sa likod, kita mo. Pagbigyan natin si Kuya. Actually, mali yung ginawa niya, pero sige lang, hiya mo na. Kaya kakaliwa tayo dito sa underpass na ito, pupunta ng Rodriguez Avenue. Dahil dun po tayo nagtatrabaho. Okay mga ka-fixit? So to end
this video mga ka-Fixit. Palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin na sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. So that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Please also follow me in my Fix It Dennis Facebook page and TikTok. Again, thank you for watching. Hanggang sa muli! Paalam!